Sa bahay niyang dalanginan ay dakila ang may kapal. Sa bayan niya'y kaniyang bigay ang lakas at katatagan. Diyos ay puri't idangal. Ayon na at magpuri sa Diyos sa harap ng kaniyang dambana. Purihin natin ang buong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Bahay niyang dalanginan ay dakila ang may kapal. Sa bayan niya'y kaniyang bigay ang lakas at katatagan. Diyos ay puri't idangal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang ika-37 taon na anibersaryo ng pagkakatalaga sa atin bilang isang Basilika Menor ni Jesus Nazareno. Kaya sa misang ito, puno ng kaligayahan at pagpapasalamat, itaas natin kay Jesus Nazareno ang napakalaking biyayang ipinagkaloob sa atin bilang isang dambana, bilang isang Basilika Menor. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na luha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, di hinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis na mga kasalanan ng sanlibutan,
Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Mawag ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, Amen, Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa lahat ng mga bansa sa lupang ibabaw, walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan para magkaisa sa pagbubuklod ng Espiritong Banal. Ipagkalob mong ang iyong simbahang may pananagutang ilaganap ang iyong aral, ay lubos na lumalaganap sa sanlibutan bilang pampaalsa para sa pagpapanibago sa sangkatauhan at sa paghuhubog ng iyong angkan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong dahil una sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama nina Isaac at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod, na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat ang pangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nila silang dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naaalala nila'y ang lupaing ipinanggalingan nila, may pagkakataong pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat ipinaghanda sila ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang isang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang
muling mabubuhay ng Diyos si Isaac at sa patalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Kay nakinang pagmamahal ng Diyos na sanlibutan, kaya't anak niya'y binigay. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tumawid tayo sa ibayo." Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. "Guro, ani nila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo." Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, "Tigil," at sinabi sa dagat, "Tumahimik ka." Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, "Bakit kayo natakot? Wala pa ba kayong pananalig?" Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, "Sino nga kaya ito?" At sinusunod maging ng hangin at ng dagat.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa Ebanghelyo narinig natin ang panaghoy ng mga alagad. Guro, di mo ba alintana? Lulubog na tayo. Panginoon, hindi mo ba naririnig? Hindi mo ba nararamdaman na pagod na ho ako? Nauubos na ho ako? Yan din ang panaghoy natin sa mga panahong nasisiraan tayo ng loob at hindi na natin mawari kung ano pa ang nangyayari sa atin. Panginoon, hindi mo ba nararamdaman ubos at pagod na ho ako? Ang mga salitang napapagod at nauubos na ako ay maituturing ding mga panalangin na nagpapatanto sa atin na kahit anong gawin natin, hindi tayo ang may hawak at may kontrol sa buhay natin. Siguro magandang minsan tanungin, ano ang dahilan? Bakit kaya ikaw napapagod? Father, araw-araw kasi ako pumapasok sa trabaho. Father, kailangan kong kumayod. Kailangan kong maubos yung paninda ko para may makain kami mamayang tanghali. Para makakain kami kahit isang beses lang sa isang araw. Yan ba talaga ang dahilan ng pagkapagod mo? O baka napapagod ka dahil sa sarili ka lang nagtitiwala. Baka napapagod ka dahil baka nalilimutan mo na hindi ikaw ang may kontrol sa buhay mo, kundi ang Diyos. Kaya nga hindi ho ba kapag napapagod tayo, lagi tayong napapabuntong hininga. At sa bawat pagbubuntong hininga, sa bawat paglabas ng hininga, panalangin din ang sambit-sambit natin. Panginoon, napapagod na ho ako. Isang panalangin nag-uudyok sa atin at nagpapatanto sa atin na hindi tayo ang may hawak sa buhay natin. Sa Ebanghelyo, tumawid si Jesus at ang mga alagad sa kabilang ibayo. Sakay-sakay ng bangkang pangmangingisda ni na Pedro. At doon sa laot, malalakas na alon, malalakas na hangin ang tumambad sa kanila at halos mapuno na ang sakay-sakay nilang bangka. At doon sa bangka, naroroon si Jesus. Tahimik na natutulog at mahimbing na natutulog. At habang binabayo ng bagyo ang kanilang bangka, takot ang nanaig sa mga alagad. Walang iba silang nagawa, kundi gisingin si Jesus. Guro, hindi nyo ba alintana? Lulubog na tayo?
Naisip niyo ba bakit natutulog si Jesus noong mga oras na iyon? Father, napagod din si Jesus sa kakaturo Father, napagod si Jesus sa buong maghapon. Pero alam niyo ba, bakit natutulog si Jesus sa mga oras at puntong yun? Dahil nagtitiwala si Jesus na kahit anong mangyari, kayang harapin ng mga alagad. Nagtitiwala si Jesus na kahit anong mangyari, hindi sila mapapahamak. Pero ang pagtitiwala at pananalig na ipinakita ng mga alagad ay mga mabababaw na pananampalataya. Di tulad ni Jesus Nazareno, kahit mababaw ang kanilang pananampalataya, nagtitiwala sa kanila ang Diyos. At nagtitiwala si Jesus Nazareno na hindi sila mapapahamak dahil merong Diyos na sumusubaybay at nakikinig sa kanilang panaghoy. At ang bangkang lulan-lulan ni Jesus at ng mga alagad ay salamin ng simbahan at salamin ng bawat isa sa atin. Kaya nga ang magandang tanong, tulad ba tayo ni Jesus Nazareno, merong malalim na pagtitiwala na hindi tayo mapapahamak, anumang unos, anumang alon, anumang bagyo ang harapin natin sa buhay? O baka katulad tayo ng pananalig ng mga alagad? Kaibigan nila si Jesus, kasama na nila si Jesus, pero kapag humarap sa pagsubok, madaling mapanghinaan ng loob. At kung minsan pa nga, iiwanan nila si Jesus sa ere. Kaya sa misang ito, magandang tanungin ang sarili. Anong uri ng pananalig na meron tayo? Mababaw o malalim? Nauunawaan ba natin na hindi tayo ang may hawak sa buhay natin? O baka ang dahilan ng pagkapagod natin dahil umaasa lang tayo sa sarili at hindi na natin inaasahan at nagtitiwala na meron palang Diyos na siyang may kontrol sa buhay natin. Kaya sa misang ito, yan ang ating tanungin. Malalim ba o mababaw ba ang ating pananalig? Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinusunod maging ng hangin at alon ang anak ng Diyos. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pagtitiwala para sa kapayapaan at napakagulong daigdig. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang ating simbahan, naway gabayan ng Panginoon, lalo na sa malalaking alon ng pagsubok na nagbabantang sumakop dito. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga pinuno ng mga nagkakagulong bansa, naway walang hinawang maglingkod para sa kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo.
Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga mandaragat, namamalakaya, at lahat na may kabuhayan sa karagatan, naway mapanatili sila sa kaligtasan sa pamamagitan ni Maria, antala ng karagatan. Manalangin tayo. Panginoon, maghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga may kapansanan at yaong may mga pabalik-balik na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan sa mapapagaling na kapangyarihan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Ang mga yumao, naway maranasan nila ang walang hanggang kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ay iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayun din ang mga intensyon na inialay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, paghupain mo ang mga unos sa aming buhay. Makalangit na Ama, gawin nawa kaming dalisay ng mga pagsubok at kaguluhan na dulot ng unos sa aming buhay at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming kaluluwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain at ipagkalob mong ang iyong simbahang iniluwal mula sa tagiliran ni Kristo na naidlip sa kamatayan sa krus ay makasalong lubusan sa kabanalang laging bumubuhay sa amin at nagdudulot ng kakayanang si Kristo ay tugunin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo
Ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo, nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming nasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at itatya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. One thing I ask, to dwell in the house of the Lord all my days, to gaze on His goodness and walk in His ways. He will shelter me. He will be my strength in the triumph that He brings me. I can hold my head high in His house. I shall lift up my voice. I will sing, I will praise the Lord. One thing I ask, to dwell in the house of the Lord all my days, to gaze on His goodness and walk in His ways. He will shelter me. He will be my strength in the triumph that He brings me. I can hold my head high
One thing I ask, to dwell in the house of the Lord all my days, to gaze on His goodness and walk in His ways. He will shelter me. He will be my strength in the triumph that He brings me. I can hold my head high in His house. I shall lift up my voice. I will sing, I will praise the Lord. Announcements. One thing I ask, to dwell in the house of the Lord all my days, to gaze on His goodness and walk in His ways. Amen. Mamya sa ganap na 5, 6, 7 ng gabi na misa at bukas, Linggo, February 2, 2025, ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus ng Panginoon sa templo o mas kilala rin sa tawag ng Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus na ating manunubos ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Inihahandog po ang programang Home Base Plus, ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na 6 ng umaga sa GMA 7. Gayun din para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng hibala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himilan ng Nazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, dumadalangin kaming mga nagsipakinabang upang pag-ibayuhin mo ang ginagampanan ng iyong simbahan sa lubos na paghahatid ng kaligtasang patuloy na idinudulot
sa mga nasa karaditaang pawang iyong unang tinawag na magmanas sa iyong kaharian. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain at pag-ingatan kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na Eukaristiya, humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninuwalhati ka namin.